Maraming taong nagpapanggap na sila'y inosente. Pero inosente nga ba sila? Ang mga inosenteng ito, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, kasabwat ng kasalanan. Kasing sama ng isang nilalang na sa loob at kita ng kasamaan, umiiwas at tumatalikod sa katotohanan. Kung wala kang paninindigan sa mundong ito, hindi ka na dapat tumagal pa rito. Ngayon, masasabi niyo bang wala kayong kasalanan? Sino bang nasa kulungan sa atin? May isang tao, kilala natin lahat, tumating sa mundong ito. Siya ay nagpakasakit, nagbuwis ng buhay, nagbuhos ng dugo upang linisin ang kasalanan ng lahat. Yung may sala at mga inosenteng tulad nyo. Lahat tayo ay nakinabang sa dugo ng taong ito. Dapat pala kinausap na lang natin si Brother Mike. Pareho din. Tights. Wala tayong makikita dyan. Ano yan eh? You never argue with a people may not know the difference. Salamat ho. That's why I ignored you. Kailan ka makakabisita uli, iyo? Talaga bang busy-busy kayo ngayon? Paano ka ba napasama riyan? Napili po ako. Talaga yata yung pinangangatawanan mo ng pagkapulis mo, ano? Brad! Itay ko! Itay? Yan ang tawag niya sa akin mula nung siya'y bata pa. Nagtaka ka, no? Ang totoo, ampun ako ni Monsenyor. Sa akin siya lumaki. Dito rin sa simbahang ito. Pero kapilya pa lang ito noon. Oo nga pala, siya si Monsenyor Aguirre. Ang itay ko. Edmund Morales, glad to meet you, Father. Magkasama po kami sa squad. Hindi ba delikado ang mission ninyo ngayon? Surtain lang yan, Father. Mabuti na rin yung nag-iingat. Kung sa bagay. Disama nyo na lang kami sa dasal ninyo, Father. Ako na rin, Father. Pati sa mga nobena at misa ko. Salamat. Oh, may upi pa tayo. Paalam na, Father. Take care. Tay, tignan nyo naman yung service namin. Chideng lang. Palabiro ka talaga, oh. Oh, sige, lakad Sige, kayo. Father. Mag-iingat Sige. kayo. You better resign from the force and attend to our family business. Gusto ko na magpahinga, iyo. At ikaw lang inaasahan ko magpapalakad ng ating negosyo. You need the business more than I do, Dad. Dahil alam kong sasagnay ka kapag binitawan mo ang negosyo natin. I really hate that get-up. The baril at holster. You look cheap. Para kang hoodlum. Pasensya ka, Dad. Kailangan sa trabaho. Besides, you still don't hate hoodlums as much as you hate cops. Alam mo yung kaya ng pulis ka, no? Just to spite me. Hindi naman, Dad. You don't belong in that force, Edmund. Puminto ka na sa kalukuan mo yan. At ang asarkasoin mo, ang pagpapalakad nating negosyo. Nag-enjoy pa ako sa trabaho ko, Dad. Kalukuan. Nag-enjoy ka lang dahil gusto mong magalit ako. Time out muna, Dad. Napuwit ako sa operations kagabi. Dito muna ako matutulog sa opisina mo. Iyan ang mapala mo sa pagpupulis mo. Ang mapuyat. Pati ugali mo, ugaling pulis na eh. Ngayon, nakalulungkot na isipin, kapwa Pilipino pa nagiging kalaban namin mga Muslim. Bakit? Dahil kinakamkam ninyong mga Kristiyano ang lupaing ito. At yan ang aming pinaglalaban. Ang maibalik
ang bawat lupang kinamkam ng mga Kristiyano sa mga Muslim. Kayo, ikaw, Tiniente, ano ang inyong pinaglalaban? Wala kayong dahilan para tugisin kami para mga hayop sa aming mga sariling lupa. Wala kayong dahilan para patayin kami. Samantalang kami, ano? Nasa amin ang lahat ng dahilan para pagpapatayin kayo. Mga sundalo kami. At meron kami mga utos na sinusunod. May plano ang gobyerno para sa kaunlad ng Mindanao. Para sa kaunlaran ng bawat Pilipino. Oo, may plano ang gobyerno, pero hindi para sa lahat. Hindi para sa aming mga Muslim, kundi para sa iilan lamang mayayamang politikong gusto maghari dito sa buong Mindanao. Mga politikong sakim. Tingnan mo, Tiniente, kung sino nagmamayari ng malalaking lupain dito. Malalaking rancho dito. Mga umaabuso ng punong kahoy. Hindi ba kayo mga Kristiyano? At ang kapatagan, pinamumugaran ng mga Kristiyano. At kami mga Muslim, nasa kabundukan. Ultimong kaning isusubo na lang namin ay inaagaw pa ng gutom at hayok ng mga Kristiyanong politiko. Buddy, hindi ito personal na labanan ng mga Kristiyano at mga Muslim. Ito'y labanan ng mga prinsipyo. At kayong mga sundalo, hanggat nagpapagamit kayo sa nakatataas sa inyo, sa mga taong may katungkulan sa politika, marami pang walang malay at walang kinalaman ng malalagas. Tiniente, kaya kami bumaba at nakilahok sa usapang pangkapayapang ito ay upang maparating namin sa gobyerno kung anong dahilan kung bakit kami nakikipag sa inyo. Makakaasa ka, Commander. Magandang araw sa'yo, Tiniente. Buddy, tandaan mo, manos na tayo. Sinagip mo ang buhay ng pamangkin ko, tinabla ko ang buhay mo. Pero sa susunod, kung magkakaroon man uli ng at magkrus ang ating landas, magkalaban pa rin tayo.